ang pera kasi hindi mo mabibili ang lahat. Kaya talagang si Lord lang eh. Alam ko naman walang imposible. So, dinadasal lang namin na sana bigyan pa siya ng chance ni Lord. Amen. Kasi kahit anong meron kami ngayon, kung mawawala yung kapatid ko, parang hindi madali. Hello everyone! Welcome again to another episode of Lane Inspiration. Ngayon, matutunghayan ulit natin ang isang ina kung paano siya naging successful and kung ano yung mga naging struggle niya din bago siya dumating sa pinakamasayang moment din ng buhay niya. Here we have Mrs. Rona Aguirre. Hello po, tita! Welcome! So, kwentuhan lang po tayo. Sure. Tita, ilang years na po kayo dito sa Dubai? It's, I guess, 25 years. Oh, golden! Ilang years pa ako? Mga 22 years pa ako. 25, di ba? 2001, yeah. 2022. Napakatagal na. Sa 25 years nyo na yon, for sure, ang daming ups and downs ng mga moments na yon. Ano po yung pinaka natatandaan nyo na isa sa pinaka parang ikaw as a woman, ano yung like, bakit nandito ako sa gantong posisyon? Parang hindi ko to deserve or hindi ito yung inaasam kong maging ako. Well, parang wala naman ako natatandaan na ganun. Kasi ako yung tao na talagang positive ako lagi. So, lagi kong sinasabi, lahat ng nangyayari sa buhay natin, sabi nga, di ba, kung... Everything happens for a sorry. reason. It's okay. Alright, sabi nga, tulad na sinabi mo, everything's happened for a reason. So, sa akin kasi, tulad din lang ng ibang OFW, tulad ng ibang mother na napalayo sa mga anak, hindi madali. Yun lang masasabi ko, hindi madali. Pero tulad din ng iba, kailangan natin tatagan para sa family natin. Bago natin isipin yung sarili natin, dapat family muna. Yun yung sa akin. So, Kaya tumagal ako dito. Totoo po. Pero sa pagtagal nyo po dito, ano yung ano yung naging unang work nyo dito sa Dubai? Well, unang-una, pumunta ako dito sa tulong ng friend ng kapatid ko. Ang naging work ko dito is sa bahay. Dahil siguro nakita nung amo ko na bata pa ako, hindi niya ako kumuha siya ng ibang magtatrabaho sa bahay. Pinaalagaan niya sa akin yung anak niya. Then, tuwing magtatravel sila, kasama lang nila ako. Yeah. So parang naging somehow yung sinasabing naging katulong ka nila. Yeah. Pero ang alam ko po, hindi kayo ganun katagal na nakasama niya na maging assistant kayo. Yeah. After po nun, ano yung naging work nyo na? Nag-start kasi yon sa habang nagtatrabaho ako sa kanila kasi pumunta ako dito undergraduate kasi ako eh. Nagkaasawa ako ng maaga. So para sa akin kasi gusto ko hindi talaga yun yung pumunta ako dito sa UAE hindi lang para magtrabaho sa bahay. So habang nagtatrabaho ako dito sa bahay, nag-enroll ako online para magkameron ako ng bachelor certificate. Kasi naniniwala ako na kung mayroon akong pangarap, kailangan ko maging full equipped. So, nag-enroll ako online. Then, nagkameron ako ng bachelor certificate. After noon, nag-enroll din ako ng mga short courses, yung mga 6 months. Then,
nagpaalam ako sa amo ko, nagtrabaho ako sa labas. Doon na nag-start yung career ko sa labas. Totoo po yun, no? Yung mga bagay na gusto nating maasam, kailangan talaga yung value natin, taasan natin eh. Yeah. Kaya nga tulad ng mga sinasabi ko dun sa mga nami-meet ko dito, huwag kang makontento kung asan ka ngayon. Kasi wala namang iba kasing makakatulong sa atin, tayo lang. Nung at least, sabi ko nga, thanks God kasi meron ako ng chance na makarating dito. Ako napakasimple lang ng pangarap ko. Sabi ko nga, tulad lang ng mother ko. Gusto ko nasa bahay lang ako, naghihintay sa asawa ko, kung magkakasawa ako. So, ganun lang. Kasi hindi ko kasi ini-expect na talagang magtatrabaho ako dito. Parang na-push lang ako kasi nagkaasawa ako ng maaga. And kasi yung father ko, parang nakita ko kung paano sa family kasi namin, once na nagkaasawa ka na, dapat bumukod ka na. So, although hindi naman applicable sa akin yung kasi babae ako at saka bunso ako. Pero kasi yun yung nakita ko eh. So, sabi ko, parang nahiya ako. Sabi ko, bakit pinag-aaral ako? Na-realize ko ng pinag-aaral ako, hindi ako nakapagtapos, nagkaanak ako. Sabi ko, hindi ko hahayaan na yung family ko maging burden ako sa kanila. Kasi sa pagkakamali ko. So yun, nag-abroad ako. Isa po yun sa naging reason kaya kayo nag-abroad. Nabanggit nyo po na nag-attend kayo or nag-aral po kayo ng mga short courses. During that time, ano po yung naiisip nyong magiging work nyo after that? Wala pa. Hindi pa. Wala pa akong basta ang gusto ko lang nun makapagtrabaho sa labas. Kasi hindi tataas yung sweldo ko, hindi ako magiging enough, hindi magiging enough yung salary ko that time para makasupport sa family ko. Kasi tulad din lang ng ibang mother, pumupunta tayo dito, lumalayo tayo sa family natin, nagsasacrifice tayo para sa family natin. So, binigyan na tayo ng chance. So, kailangan lakihan na natin yung pangarap natin, di ba? Yung sinasabing libre naman po mangarap. Exactly. So, nung nababasa ko po yung story nyo that time, meron pong instances na nasa isang company na kayo and then may mga nangyari doon na like yung mga staff hindi napapasahod and then may heart na talaga kayo with them na hindi pwede, hindi to yung integrity na sinasabi natin na nandito ka hindi ka nandito para lang sumahod and then gamitin yung sinahod and then wala ka nang pakialam sa paligid mo. Pero kayo po, nung nakita ko at nabasa ko yung inyong story, you have a heart talaga sa mga tao na yung sinasabing hindi mo dapat makita yung sarili mong kawawa ka. So, can you make kwento during nung time na yun? Ano po yung nangyari dun sa isang company? Yun yung last company ko bago ako nag-decide na mag-open ng sarili kong cleaning company. That time kasi, dumating yung time na figure out ko na, kasi ako yung operation manager kasi ako. Hindi ako yung type ng manager na nasa office lang. Nagbibisit ako ng projects. So, syempre, nami-meet mo yung mga staff, nag-share sila ng mga problema nila. Na-mention din nila sa akin na hindi pa sila sumasahod. Merong project kami na 3 months, meron 6 months. Yeah, between 3 to 6 months, pero sila hindi sumasahod. So, nagwa-wonder ako kasi every month naman nagsasign ako ng checks para sa payroll ng mga staff. Then, tinawagan ko yung finance. Doon ko na-find out na yung may-ari, ang pinasasahod lang nila ako. Pero yung employees ko hindi. Including yung finance. Hindi rin siya sumasahod. Binibigyan lang sila ng advance. So, kinausap ko yung may-ari. Sabi ko, ano nangyayari? Kasi operation manager ako. Aware ako kung ang company is sumasahod, kumikita, at kung may pending kami payments. Wala naman. So, anong reason? Sabi niya, ano daw ang problema ko? Sinagot niya ako na, anong problema mo? Sumasahod ka naman. Sabi ko, hindi Kasi hindi yun yung
sa akin kasi, ako yung pinakangkwan nila, parang ako yung leader nila. Kahit sumasahod ako, hindi ako yung type ng tao na sarili ko lang iniisip ko. Kasi wala ako doon sa posisyon ko. Hindi ko makakayang i-handle ang company nang wala yung team ko. Unang-unang maliliit lang ang sweldo niya mga yan. Magkano lang sinisweldo? 1,000? 1,500? Ganyan. Under the sun. Diba? Imagine, nasa under the AC tayo, tapos yung mga staff mo, sila pa yung hindi sumasahod. So, hindi. Sabi ko, I'll give you 2 months to clear. Otherwise, I'll leave your company. Kasi ako ang nag-survive ng company niya eh. Totally closed na yun. Kaya it hurts me na parang, okay, sinasahuran niya ako. Paano yung staff ko? So, 2 months. Nung 2 months na mga yung pinasahod niya. Then, nung 3rd month, balik na naman siya sa ganun. Sabi ko, here's my resignation. I'm sorry. Then, nag-open ako ng company ko. Nabanggit niyo po na nakapag-open na kayo ng cleaning company that time. Ano po yung isang reason na bakit kayo dumating kayo sa point na I want to have a own company? Meron po ba kayong mga hahandaan that time or meron na kayong mga plans? Before pa, naging employees kayo for the almost a years before pa kayo nagkaroon ng own company. Meron po ba kayong mga preparation that time? Or parang, hindi siya in one snap eh. May mga preparation yan for sure. Actually, to be honest with you, wala. Basta dumating lang yung time, nung ma-find out ko lang na hindi sumasahod yung mga staff ko. Doon lang talaga ako nag-decide. Sabi ko, I wanna have my own na ako yung magdi-decide na I'll make sure na yung company na yun, hindi lang para ako kumita, but to help others. Yeah. May heart na po talaga kayo na I want yung mga naging OFW na hindi nila makita na they're just small. Usually kapag may mga positions kasi, no, like yung time nyo na yun, pwede talaga din maging selfish tayo. Pero yung kayo, nakita nyo rin na, no, ayoko makita yung mga gantong tao. So kaya kayo nag-decide din na magkaroon ng own company at hindi ganun yung magiging treatment. So, year 2021 po kayo nagkaroon ng cleaning company and praise God, you have more or less 200 staff. So, sa 200 staff na po yun, ano po yung na-experience nyo somehow na medyo challenge? Kasi di mo rin naman maiiwasan. May mga clients na nadidelay ang payments. Mm-hmm. Yun. Yung mga delay na payments. Mga delay payments. Siyempre, may mga staff ka na kailangan pasahurin. Mm-hmm. But thanks God, I don't know, pero talagang si Lord talaga yun eh. Hindi ko naman maisurvive ang company kung wala siya. Kasi hindi ko rin alam, sometimes merong parang feel ko talaga magkakaproblema na yung company kasi meron kami mga clients na nandidelay ng 3 months, 4 months, 6 months. Then, all of a sudden, merong tatawag na come and collect your payments. Di ba? So, parang yun ang mga challenges na talagang, siguro hindi lang naman sa akin, sa lahat yun. Normal na problems. yung mga delay payments talaga. Especially, yung company namin hindi ganun kalaki. Hindi, noong time na yon nag-start pa lang ako, hindi pa siya stable. So, kung whenever na mayroong mga clients na hindi magre-release ng payment on time, so definitely mafe-feel ng company ko yun. Yeah. Nakita po natin na during nung wala pa kayong company, nagtatanim na kayo ng pagiging kind sa mga tao eh. So, na nagkaroon na kayo ng new company, na-reap nyo na kung ano yung tinanim nyo eh. Yung sinasabing, what you reap, you will sow. So, yung response din ng mga tao sa inyo, hindi siya ganun ka-hassle. Kaya kung ano yung tinatanim mo talaga, yun din yung aanihin mo. Okay. Kaya,
alam ko yung ating mga viewers, maraming natututunan po talaga sa inyo. For the 200 staff, hindi yun madali. Kasi kahit bago pa lang or ang 2021, 2025, so 4 years. Sa 200 staff na yun, hindi madaling mag-handle ng mga tao. Meron po ba kayong struggle na face recently dito sa company nyo na cleaning company? Or Sa cleaning company, wala naman so far. I mean, wala pa so far. Siguro So- sa ano to, kasi may delivery company din ako eh. So siguro doon, minsan nagkakameron ng case na nagra-run away ang driver with shipments and cash. So yun. nabanggit nyo po na meron din kayong delivery company. So second company nyo na, more or less 200 staff again. So you have 2 companies po. So somehow medyo may mga ma-face na talagang struggle eh. Super. As in, kasi kung pagiging employee, ano ka lang eh, come and go. Yeah. After nun, uwi na. Pwede may Pasok switch off ka ang ulit. phone mo. Exactly. Pero ngayon, ang dami nyo nang i-handle ng mga staff, and really, kahit individual, yung pag nagsabay-sabay din yan ng mga circumstances individually. Tapos, yun nga, yung nabanggit nyo rin na yung delivery na itatakbo yung money. Tama po ba? How you handle po nung ganong moment? Ano po yung nagiging response nyo? Noong time na parang, nagdadasal ako, pero hindi ganun ako kalalim. Noong time na yun talagang super hirap na hirap ako. Dumating na yun sa time na sabi ko, siguro i-close ko na lang. Kasi na-experience ko na mag-employee. After 6 o'clock, pwede ka na mag-switch off ng phone mo. So this time, hindi eh. Anytime, kailangan reachable ka talaga. Yun, talagang hindi siya madali. Pero this time, sabi ko nga sa'yo, hindi ko lang alam. Pero talagang problema na dumarating yan. Idinadasal ko lang. Then, I feel better. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ang daming problema. Hindi mo masasabing walang problema. Iniisip ko rin siya minsan. Pero hindi ganun kabigat. So, siguro si Lord, tinutulungan na rin ako para i-handle yun. Amen. Kasi dumaan na rin po kayo dun sa mga struggles that time nung hindi pa kayo nagkaroon ng own company. So ngayon somehow, you can handle na po eh. Bago tayo bigyan ng Lord ng mga malalaking bagay, ititest niya muna tayo sa mga maliliit na bagay, which is yun nga po, yung pag-help niyo dun sa mga co-employees niyo that time. And, year 2024, for the 3rd time, nagkaroon po kayo ng salon. Grabe, ang galing ng Lord kung paano niya talaga binibless ang isang taong may integrity sa life. Kasi may mga bagay talaga na kapag ikaw shakening na, tapos magdi-decide ka na, doon manitest yung integrity mo eh. Parang, okay lang kasi sumasahod naman ako eh. Sige, magiging okay din yan, papasahurin din sila. Pero in one snap, nag-decide po kayo na kausapin yung amo nyo na no, hindi pwedeng ako lang yung sumasahod kasi pare-parehas kami ditong employees. Yes, kasi that time nangyari na yung sweldo ko mismo, binayad ko sa employees. Grabe, ang heart. But syempre, nagpadala muna ako sa family ko. Pero yung decision na yun, hindi yun madali kasi at the first place, yun nga, nabanggit yun naman yung family. Paano kung meron palang nangyari pa na other na kailangan ng money din ng family natin, pero nabigay na natin sa co-employees, di ba? God will provide. Amen. So talagang nakita ng Lord yung heart natin. Anak, sige, andito naman ako eh. I will provide everything. And ngayon, for the 3rd time, nagkaroon nga po kayo ng salon. Naisip nyo po ba na yung after nyong magkaroon ng first company, naisip nyo po ba na magkakaroon pa kayo ng second, third na mga companies? Never.
how you, or ano po yung nafe-feel nyo dito sa tatlong companies na meron kayo? Sa tatlong company ko kasi, hindi ko pinagplanuhan. Basta dumarating na lang. Meron kasi minsang, halimbawa, may namimit ako, may problema sila, walang trabaho. Kasi yung delivery, nag-start siya nung COVID. Diba, COVID time. Nung COVID time, para cleaning at saka delivery company yung nagsusurvive that time. So yun, sabi ko, at least try kong open to, baka makatulong. Yeah. Ganun lang. Hindi ako nagpaplano para sa akin. Din lang sa salon. Siguro na-move lang ako ni God kasi tuwing magpapasalon ako, lahat ng salon na mapupuntahan ko, yung mga staff, madalang yung mamimit mo na happy sila sa work nila. Talagang halos lahat Ewan ko kung na-experience nyo na yun. For sure, mga lalaki, hindi pa sila nakakapunta sa ladies salon. So, sa atin, lahat ng mamimit ko, sabihin nila, wala silang day off. Nagtatrabaho sila more than 12 hours a day. Wala silang benefits. Hindi sila, kung magkakasakit sila, gastos pa nila. And kapag hindi sila nakapasok, salary deduction. So sabi ko, napaka-unfair naman para sa kanila, especially kababayan ko. So, one time, meron talaga akong pinagpapasalunan na siya talaga yung lagi kong pinupuntahan. Siguro nakailang company na siya. Hindi siya nakakahanap ng company na talagang maging satisfied siya. So, one time, kinausap niya ako kung gusto ko daw ba mag-open ng salon. Sabi ko, mahirap kasi hindi ko siya talaga, wala akong knowledge. Sabi ko, at saka yung dalawang company ko, wala na akong oras. May time nga na sa office na ako natutulog pag talagang kailangan may tapusin. So sabi ko, yung salon, paano ko pa siya mai-handle? Ayun, nabanggit niyo po kanina, isa sa nagpa-move sa inyo kung bakit kayo nagtayo ng salon is yung mga hinain ng mga kababayan din natin. Pero ano talaga yung pinaka-stand nyo nun bukod dun sa hinain din ng kababayan natin? Well, gusto ko sila mayroon ng chance kasi kababayan nga, di ba? Kung sabi ko kasi, kung ibang lahi nga natutulungan ko, bakit hindi ako makagawa doon sa kababayan ko? So, nag-open ako ng salon para, ang goal ko kasi doon, ma-experience nila na magtrabaho sa isang salon na meron silang freedom, makapagtrabaho sila ng tama sa oras, at weekly day off, which is yun yung talagang nililook forward na mga karamihan ng staff na nagtatrabaho sa salon. Totoo po. So, yun. Lalo na pag malayo ka, gusto rin talaga ng pahinga. Yung pahinga talaga na, alam mo pahinga, hindi yung nasa loob ka pa rin, pero kahit walang customer, nandun ka kailangan mo pa rin makitang nagkatrabaho ka. Exactly. Ang hirap kaya nung continuously. At saka sabi ko nga, kahit makita mo yung staff mo na nandyan 48 hours sa company mo, I don't think na magtatrabaho sila ng mula sa puso kapag hindi happy ang staff mo. So, sa akin kasi, kailangan laging happy yung staff. At definitely, hindi naman sinasabing kahit hindi nagtatrabaho yung staff, ito-tolerate mo. But thanks God, kasi yung team ko ngayon sa salon, talagang makikita mo naman, nag-i-effort sila. I mean, kahit nga oras na ng uwian kapag may customer, nag-i-stay back sila. Alam kasi nila na yung salon na yun, hindi lang para sa kanila yun. Nakita po kasi talaga nila yung concern na-meet po yung needs nila. Ganun po tayo, pag na-meet yung needs talaga natin, whatever it takes, talagang
ibibigay natin yung best natin. During noon time na nagkaroon po kayo ng 3 companies, meron pong nangyari noong October 2024, isa sa na-invite din po yung anak nyo sa isang cell group. So, dun sa cell group na yon, somehow wala pa po kayong idea doon. Tama po? Wala. Pero ano yung naisip nyo po nung nabanggit po sa inyo ng kahit hindi nyo pa po totaling kakilala din yung taong nagsabi na pwede bang mag-open ng cell group dyan? Ano po yung conversation that time, kung naalala nyo po? Yung sa cell group, nag-start yun kasi. Before nun, na-invite ako nung anak ko mag-church sa Dubai. Then, every Sunday. Si Jonel kasi, friend nung mga anak ko. Siya yung parang na-open niya sa amin. Sabi niya, tita, baka gusto mo BS sa Ajman. Sabi ko, why not? Sabi ko, open naman yung bahay. Siguro, pinagkaloob ni Lord na malipat kami sa malaking bahay para magamit din. Kasi napag-uusapan din naman ng mga anak namin. Sabi nga namin, ang laki ng bahay. Tapos, whole day naman halos nasa labas kami sa work. Gabi lang kami bumabalik. Actually, kinuha itong bahay na ito para sa mother ko eh. Okay na kami sa maliit na flat. Kasi whole day naman wala sa bahay, di ba? Kailangan lang naman natin yung tutulugan natin sa gabi. So, hindi ko rin alam, kasi sa akin, gusto ko maging komportable yung mother ko. May place siya para mag-walking sa umaga. Aside from that, napakalaki talaga. Kaya sabi namin talagang, thanks God, praise God na nagagamit ito sa salita ni Lord. Nung time na ongoing na po yung cell group, ano po yung isa sa until end of, ano po yung talagang nasa heart nyo until now, isa sa mga na-receive nyo during nung mga cell group, na natandaan yung mga na-share that time sa cell group? Meron ba kayo isang instance na talagang tumamnim sa heart nyo yon sa mga nabanggit doon or mga na-share during nung mga cell group? Marami siya. Yung sa dami, hindi ko na matandaan eh. Sige, okay lang po. Yung Pero sobrang dami talaga. Apo. Sobrang dami talaga. Tulad na lang yung hindi, kasi, di ba nabanggit ko, sa company kasi, kailangan din ng oras, di ba? Nakalimutan ko na rin na kailangan din ni Lord ng time mula sa atin. Amen. So, yun. So, kaya this time, kahit anong problema sa company, kahit may mga trabahong pending, si Lord talaga muna. Amen. Dito po natin makita na nabanggit nyo po kasi na may maliit naman kaming space eh. Usually, ganun po tayo pag OFW. Tutulugan lang kasi kinabukasan papasok naman kami. Exactly. Bakit magbabayad ng malaki? So, binigay talaga ng Lord ito para magamit sa kingdom niya. And ginagamit talaga ng Lord yung mga taong busy. Kasi tinitingnan din ng Lord kung sino yung uunahin natin. Yung sinasabi sa Matthew 6:33 na, seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Amen. Na walang-wala talagang hindi ibibigay ang Lord kapag inuna mo siya eh. Yeah. Hindi kanya, sige anak, unahin mo na ako ng unahin. Lahat talaga, wala naman akong hindi ibibigay sa'yo. So, dun po nakita yung life nyo na despite ng marami kayong companies, talagang nakukuha nyo din, hindi Lord, ikaw yung una. Kasi family natin, si Lord din niya magsusustain eh. Yeah. So, nung during that time po sa inyong 3 companies and nagkaroon kayo ng cell group, how you handle po yung mga sabay-sabay din ng struggles and pwedeng nasa cell group kayo pero yung mind nyo talagang may mga nag-a-arise din ng mga problems. May mga na-encounter po ba kayong ganyan? Marami. Kahit sa pag-church. Minsan, nasa middle ka ng pag-worship,
may tatawag sa'yo, makikita mo may mga messages, may problema dito, may ganyan. Pero ano to, minsan nire-replyan ko sila kapag nakikita ko na talagang urgent. Pero most of the time, sabi ko, dinadasal ko kay Lord. Sabi ko, Lord, mamaya ko nilang sila re-replyan. Ngayon, sabi ko, ikaw muna. At alam ko naman, nagagawa ka ng paraan para habang nag-worship ako, masolusyonan na yung problema ng mga staff ko. Amen. So, during that time po na wala pa kayong company, na hindi pa kayo nag-handle ng mga staff, ng mga company nyo ngayon, naisip nyo po ba before na darating sa point na magkakaroon din ako ng mga i-handle ng mga tao, yung kagaya yung nangyari po sa isang company na nagkaroon kayo ng heart na nabigyan sila ng makatarungan na kung ano yung nakukuha nyo. So, yung leadership na yun, talagang nag-stand kayo Naisip nyo po ba na one day, ganito yung magiging stand ko sa isang company? Before dun sa incident na yun, wala. Wala. As in, totally wala. Kasi, mahihain ako Hindi ako marunong magsalita sa karamihan ng tao. Nangingilig ako. I mean, lahat ng gusto kong sabihin nawawala. Although kahit napakasimple lang ng tanong, hindi ko masagot. Wala talaga. Totally wala. Hindi ko alam kung saan nanggaling yun. So, sa 25 years nyo po dito sa Dubai, ano po yung gusto nyong sabihin sa mga tao din na nag-aasam na or nagpo-plan din talaga na magkaroon ng mga company na hindi sila totally magiging employee for all the time? Marami akong binibigyan ng advice, lalo na yung mga nagtatrabaho sa bahay. Kasi karamihan sa mga nagtatrabaho sa bahay, parang nagiging kontento na sila. Wala namang masama. Wala namang masama na magtrabaho sa bahay. Pero sabi ko nga sa kanila, huwag kang maging kontento kung anong meron ka. Sabi ko, wala namang madali Walang madali talaga. Effort lang. Tsaka sabi ko, taas mo lahat kay Lord. Iga-guide ka niya. Marami kasing, yun nga, ang dami ko na-encounter na maraming problema dito sa UAE. Last time nga lang ma-share ko yung may Bible study kami last Monday. So yun, pumunta siya dito ng visit visa. Tapos nakakaawa siya kasi na-recruit siya ng isang Pilipina sa Facebook. Ipapasok daw siya sa salon. Pero hindi siya pinasok sa salon. Sa prostitution siya dinala. So, yun yung time na, last time na delay ako sa Bible study namin. Kasi, tinry namin ma-rescue siya. So, kaya sabi ko, at saka, masasabi ko rin lang sa ibang Pilipina, magsikap sila, hindi kailangan dumepende sa ibang tao. Hindi ako nagja-judge, pero ang dami kasi rin Pilipina dito na pumapato sa kung sino-sino lang para maging madali yung buhay nila. Hindi ganun Isipin lang natin na yung pera na kinikita, yung pera na nare-receive natin sa ganung trabaho, ipapadala natin sa family natin. I don't think na matutuwa si God nun. Kasi di ba sabi nga, kailangan bawat, kung ano yung gagawin, yung action natin, every action kailangan kalugod-lugod kay Lord. Hindi ibig sabihin na pumunta ka dito as a nanny, as a housemaid, as a babysitter. Pwede mong baguhin yung career mo. Hindi ka mamamatay ng ganun. Kahit ano ka ngayon, pwedeng next day iba ka na. Pero hiwala ka kasi, hindi mo kasi marireach yung goal mo kung wala si Lord. Mahirap. As in, napakahirap. Kasi ang daming,
sa dami kong problema kinaharap, imagine mo, mag-isa lang ako dito noon, 2001. Dumarating yung time na sabi ko, ayaw ko na, uuwi na ako. Kasi hindi naman madali maging OFW. Alam natin yan. Lalo na kung wala kang kakilala dito. Mag-isa ka lang. Dumarating yung super homesick. Kasi maliliit pa yung mga anak ko noon eh. Bata pa ako noon. Pero sabi ko nga, bago ang sarili ko, family ko muna. Kasi merong, sabi ko, nakarating na ako dito eh. Ba't babalik pa ako nang wala? Yun lang siguro. Tsaka sabi ko nga, pero hindi ko rin alam kasi talaga kung bakit naging ganun ako katatag. Kasi napakalambot kong tao. As in, bunso ako eh. Lahat ng gusto ko na pinoprovide lang sa akin. Hindi nga ako marunong maglinis ng bahay. Sabi lang ng mother ko, hindi mo yan alam. Sabi ko sa'yo, nung nasa airport, tuwing aalis na ako noon. Sasabihin na sa akin ng mother ko, paano ka kakain? Sino maglalaban ng damit mo? Kasi talagang wala. As in, lahat pinoprovide sa akin. Kaya hindi ko rin talaga ina-expect na kakayanin ko. Sabi ko nga sa'yo, di ba? Sabi ko 6 months lang ako dito. Then naging 1 year. Sabi ko 2 years na lang. O ngayon, 25 years. Golden anniversary. Oo, pero, I mean, hindi ko pinagsisisihan. Kasi, hindi naman sa pagbubuhat ng bako, marami rin naman ako natulungan. Siguro kung hindi pinagkaloob ni Lord na makapunta ako dito, I don't think na makakatulong ako sa mga natulungan ko. And thanks God, kasi yung pagtitiis ko dito, naging kwa naman eh. Imagine mo, nadala ko dito yung iba kong pamangkin. Nadala ko yung mother ko. Mga anak ko. So, ibig sabihin, ang pangarap ko lang nun, na kapag nagkapamilya ako, katulad lang din ng mother ko. Kasi nakita ko kasi yung mother ko sa bahay lang siya. So, plain wives lang talaga. So, ganun lang. Wala nga akong planong mag-abroad eh. Hindi ko pinangarap sumakay ng eroplano. Hindi ka laging nasa madilim. Hindi ka rin laging nasa maliwanag. So, katulad sa akin, I mean, nandito ako sa sitwasyon na ito, pero sabi ko nga, ang pera, hindi yan everything eh. Kasi katulad kasi kami ang talagang, yung kapatid ko na nagdadialysis. So, siya talaga yun. I mean, yun talaga yun yung hindi ko, yun yung parang kwan ko ngayon. Kasi sa lahat ng kung ano meron ako ngayon. Kaya nga sabi ko, di ba? Ang pera kasi hindi mo mabibili ang lahat. Kaya talagang si Lord lang eh. Alam ko naman walang imposible. So, dinadasal lang namin na sana bigyan pa siya ng chance ni Lord. Amen. Kasi kahit anong meron kami ngayon, kung mawawala yung kapatid ko, parang hindi madali. Pag talagang yung family na yung pinag-usapan, medyo talagang heartbreaking po yun. Pero mas iba yung reaction natin or response natin pag may Lord ka naman. Yeah. Unlike nang wala, talagang lahat ng iyak na gusto mo nang iyak, sige iyak ng iyak. Which is normal. Kasi sinabi ng Lord yun eh. If you want to... Tao lang eh. Tao tayo eh. Pero iba pa rin po yung response talaga na may heart, may Lord ka sa heart. Oo, kasi sabi ko nga, di ba? Oo, masakit isipin. Pero kung talagang wala naman. Sabi ko talaga, yun lang naman eh. Walang imposible kay Lord. So, dasal lang talaga. Amen. Bunso kasi ako eh. So, ako yun talagang kanila. So, kaya, namatay na kasi yung kapatid kong isa, yung panganay.
So, bunso ako. Ilan lang kami? 7. So, parang gusto ko pa silang makasama. Kasi yung father ko, wala na rin eh. Parang hindi ko pa kaya na may mababawa sa amin. Marami pa kasi ang pangarap sa kanila. Grabe po yung heart nyo talaga sa family nyo. Lalo talaga dahil family nga natin yun. Lahat ng pagsisikap ko, may pangarap kasi ako sa family ko eh. Hindi ko pa man maibigay ng sa ngayon. Pero sabi ko darating din yun. Kaya sabi ko wag naman sanang mawawala agad yung kapatid ko. Sana mabigyan pa siya ng chance. Nabanggit niyo po yung mother niyo. Ilang taon na po si mother? 87 years old. Ano po yung gusto niyong ibigay na message sa kanya? Sa mother ko, una, gusto ko muna sabihin kay Lord muna, magpapasalamat muna ako kay Lord kasi nabigyan ako ng chance na maalagaan ko yung mother ko. Kasi simula na magtrabaho ako dito, start ng 2001, madalang ako makauwi. Kung uuwi man ako, siguro pinakamatagal ko na 2 weeks. So, talaga napakalaking blessings yun na mabigyan ako ng chance na maalagaan ko yung mother ko. And ang masasabi ko sa mother ko pa, kasi nagtrabaho ako dito na, nag-start ako magtrabaho dito na, maliliit pang anak ko. So, hindi lang yung mother ko, yung mga kapatid ko, nagpapasalamat ako sa kanila sa pag-aalaga nila sa mga anak ko. Kasi wala ako dito. Wala ako dito kung wala sila. Kaya utang ko sa kanila kung ano meron ako. Kaya hanggat makakatulong ako sa kanila, tutulong ako. Praise God. Yun lang. Pero ano po yung dream nyo sa family nyo naman ngayon na you have to, na may ngayon 2 anak po kayo? Ang pangarap ko sa mga anak ko, ang mga anak ko kasi simple din lang yan eh. Lang niya, wala silang ibang. So sa akin lang, mas makilala pa ni Lord. Makilala pa nila si Lord. Yun lang yung pangarap ko sa kanila kasi i-guide sila ni Lord kahit wala na ako. Amen. So yun lang. At sana mas lagi ko din naman sinasabi sa kanila, maging responsible sila. Kasi yun na yung pinakamalaking blessing ko eh. Sa akin kasi yung financial, parang hindi ko masyadong, kailangan natin yun, definitely. Pero yung meron ka ng anak na hindi mo po problemahin kung asan sila sa gabi, lalo na sa sitwasyon ko na maghapon akong busy, kung pagdating ng gabi maghahanap pa ako sa kanila, di ba? So, napakalaking blessing sa akin nun, na kung halimbawa wala sila dito sa bahay, alam ko na nandyan lang sila nagcha-charts or nagba-Bible study. Amen. Yun lang. Yun pa lang po, isang yaman na sa heart niyo yun. Sobra. Amen. Maraming salamat po sa inyong very inspiring po na story. Alam ko po marami talaga natutunan ang bawat isa ngayon. Even ako po, ang dami pong natutunan. Next episode po natin, kasama niyo po ang 2 anak niya. Oh. Thank you so much po, Madam Rona. And thank you so much, everyone. And alam ko marami kayong natutunan sa inspiring story ngayong araw. Don't forget to like, share, and comment. Laging tandaan, live, love, life. Bye-bye. Thank you so much, guys! Bye-bye!